49 to 53, ang ika-20 linggo ng karaniwang panahon. Ito ay ang mabuting balita na maikli, ngunit mabigat na salita galing sa ating Panginoon. Ito ang sinabi ng Panginoon, narito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y mapagningasin na ito. Ano ang simbolo ng apoy? Ang apoy ay kumakatawan sa Diyos at sabi nga ni Malakias sa chapter 3 verse 2 to 3, ang pagdating ng Panginoon ay parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang sabon ng may matapang na sangkap at nag-aalis ng dumi sa atin. Si San Juan Bautista ay nagbinyag ng tubig, ngunit ang Panginoon ang magbibinyag sa atin sa apoy at Espiritu Santo. Ang apoy ay nagpapadalisay o naglilinis sa atin. Ang apoy na ito ay pag-ibig ni Jesucristo sa atin. Ang gusto niya ay ating pagningasin ang pag-ibig niya na ito sa atin. Nasasataad din sa Ebanghelyo ang tungkol sa bautismo o binyag na dapat danasin ng Panginoon. Ang larawan ng bautismo ay ang paglusong at pag-ahon sa tubig. Nilalarawan din ito ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Kapag papasok sa binyag at ilulusong tayo, dito mamamatay ang lumang tao at pag-ahon ay lalabas ang bagong tao. Tanda ito ng pag-ahon natin sa kasalanan. Merong nabanggit tungkol sa baptismal font si Father Ado. Dito daw ay inilulubog ang tao, lulusong at gagawa ng 7 hakbang at ilulubog ay ang 7 kasalanan na mabubura. Tapos sa hakbang ulit ng 7 beses pagkatapos aahon sa kabila. Larawan ito ng regalo ng Espiritu Santo. Ito ay mababasa natin sa Isaiah chapter 11. Ang spirit of wisdom and understanding, spirit of counsel and of strength, spirit of knowledge and fear of the Lord and piety. Nangyayari din ito pag tayo ay binibinyagan na inululubog o iniwisikan tayo ng tubig at pinagsusuot ng puting damit sa tanda ng paglilinis ng ating mga kasalanan. Ang bautismo ay larawan ng ating Panginoong Jesucristo para wasakin ang lumang tao o lumang Adan. Hugasan ng tubig at umahon para maging bagong tao. Tayong mga sumusunod sa Kanya na nabinyagan ay umaahon sa kasalanan at maging bagong taong mga anak ng Diyos. Nabanggit din sa Ebanghelyo ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Ang totoong kapayapaan ay ang kapayapaang galing kay Kristo at ang huwad na kapayapaan ay ang kapayapaan ng mundo. Ang totoong kapayapaan ay nilalarawan ng krus ni Jesucristo. Ang vertical wood ay ang pinag-isa muli tayo ni Jesucristo sa ating Ama sa langit. At ang horizontal wood naman ay ang pag-ugnay ni Kristo sa ating kapwa-tao. Mababasa din natin ang pagkakaroon ng pagkakahati-hati sa pagkabahabahagi sa ating pamilya o tahanan. Ang isang taong may lakas ang loob para sabihin ang totoo ay magiging dahilan ng pagkahati-hati o division. Ngunit hindi tayo dapat mabahala sa oposisyon o division. Sa lumang tipan, ito ay punong-puno ng halimbawang mga pangyayari o mga taong kinakalaban ang salita ng Diyos at umuusig doon sa mga taong nagpapahayag sa salita ng Diyos, tulad ni San Pablo at ni San Juan Bautista. Halimbawa ng paghahati-hati ay mababasa natin sa Vikas chapter 6 verse 7, Matthew chapter 10 verse 21, tungkol sa pag-aaway sa isang tahanan. Sabi nga ng Panginoon, kapopuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Minsan meron talaga ding pagkakaunawaan sa tahanan ng mga miyembro ng pamilya. Ngunit pag nandoon ang pag-ibig ng Diyos, magmamahala ng totoo ang mga nasa loob ng tahanan. Pag-ibig mula sa Diyos, pag-ibig muna sa Diyos at dadaloy ito sa pag-ibig sa isang pamilya. Kapag may umiibig na mas higit sa Panginoon, ang tawag dito ay pag-ibig sa Diyos-Diyosan. Mababasa din natin sa Exodus 32, chapter 32 verse 27, Numbers 25, Numbers chapter 25,
verse 1 to 5 at Deuteronomy 13 verse 7 to 11 na ang pagpapahayag ng isang bagay. Kahit ang pamilya natin ay umahadlang sa atin para sundin ang kalooban ng Diyos, kailangan sabihin natin ng totoo at patayin ang pagmamahal na mababaw. Dapat nating ituwid ang ating mga mahal sa buhay. Kung may isang Kristiyano sa loob ng isang tahanan, ito ay biyaya na sa atin. Sa ating ministry, dapat ipagpatuloy natin ang ating ginagawa para sa Panginoon. Kahit tayo ay tinutuligsa at sinasabihan na pinipintasan na sinasabi nilang nag-aaksaya lang tayo ng panahon, kakayahan at kayamanan. Kailangan nating putulin sa espada ang tumor ng problema sa ating tahanan para unting-unting gumaling ang ating pamilya. Sa inaanyayahan tayo ng Diyos na magkaroon ng pag-aalab ng pagmamahal sa Kanya upang maligtas tayo at ang ating tahanan. Yun lang po at maraming salamat. Magandang gabi po. Maraming salamat po, Sis Neri, at napakaganda po talaga ng inyong recap. At tayo po ngayon po ay magpatuloy po sa ating opening prayer na pamunuan po ni Sis Flor Delisa de Dace po. Sis Flor. Opo, good Good evening evening po, Sis Flor. Saglit lang po. Okay. Sa ngalan po ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hello? Pwede lakasan niyo po? Hindi po ba marinig? Yan po. Ngayon okay na po. Okay na po? Opo, Sis Flor. Opo. Sa ngalan po ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ilagay po Amen. natin ang ating mga sarili sa harap ng ating Panginoon. Tamang makapangyarihan. Maraming salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig at mga biyayang patuloy mong pinagkakaloob sa aming lahat na iyong mga anak. Bilang bahagi ng Bible Apostolate ay ng bawat parokya na kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa pagkakataon na maging tagapaghayag ng iyong banal na salita. Gabayan po ninyo kami ng inyong banal na espiritu upang maipahayag namin ang mabuting balita ng pag-ibig, kaligtasan, kapatawaran, at habag ng Diyos nang may katapatan, kababaang loob, at tapang. Nakitid man po ang daan na aming tatahakin. Alam namin na ito ay aming makakayanan sapagkat kasama po namin kayo sa bawat hakbang, sa bawat salita, sa bawat gawain na aming dapat na gawin. Naway sa bawat salita at gawa namin, ikaw ang maparangalan at mas marami pa na mapalapit sa iyong liwanag. Ito ang aming samot dalangin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus at sa panalangin tulong na ating mahal na Birheng Maria. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming pong salamat, Sister Flor. At tayo po ngayon ay magpatuloy sa ating pananalangin sa ating pagtawag sa banal na Espiritu.
Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin, pag-asa ka namin. Progreso yun. Ngayon tayo ay papatuloy po sa ating pagbasa ng Ebanghelyo ng ikadalawang isang linggo sa karaniwang panahon para sa ating international guest. Ano po, nasa UK po si Sister Irene Guillermo. Good afternoon po din. Sister. Okay. Okay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pinupuri ka namin, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May nag-isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok." Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambayanan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, "Panginoon, papasukin po ninyo kami." Sasagutin niya kayo, "Hindi ko alam kung taga saan kayo." At sasabihin ninyo, "Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo, at nagturo po kayo sa mga lansangan namin." Sasabihin naman ng Panginoon, "Hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisagawa ng masama." Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin
Kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos, sina Abraham, Isaac at Jacob, at ang lahat ng propeta, at kayo na may ipagtatabuyan sa labas, at darating ang mga tao, buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag ng kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Salamat Pinupuri ka namin, Puri ka namin, Panginoong Panginoong Kristo. Kristo. Maraming salamat po, Sis Irene. At tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pong pangninilay sa pamamagitan ng isang awitin. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw ako parang bigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas sa aking kamay, magagalak na aawit na ang papuring ialay. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galak. Aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangakong galak yaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga
Ngayon tayo po ay magpapatuloy po sa ating po mga sharers. Po ang ating pong sharer, pong first sharer po ay si Sister Maribeth Siguenza. At andito po siya. Paki-unmute lang po sis. Yan po. Okay. Good evening, Father Ado, Sister Lay, brothers and sisters. Good evening po. Yung sharing ko, ifo-focus ko lang dun sa mga first part ng gospel. Di ba tinanong si Jesus, uunti lang ho ba ang maliligtas? Hindi niya to sinagot ng yes or no, bagkus nagbigay lang siya ng mga pangaral, paano ka maligtas? Yung unang part, sabi niya, strive to enter the narrow door, for many, I tell you, will seek to enter and will not be able. Nung napakinggan ko sa Tagalog ngayong mas maganda pala. Yung sinabi to ni Jesus, kasi alam niya, marami naman talaga ang magsisikap pumasok sa narrow door. Kaya lang, not everybody would be strong enough na makarating sa kingdom. Kasi syempre, pagka-Kristiyano ka na, you try na ang maging goal mo is the kingdom. Kasi wala namang saysay ang lahat ng iyong pagiging Kristiyano kung hindi natin ma-attain yung goal, which is the kingdom. So yung narrow gate, we cannot really enter it thoroughly to go into the kingdom if we are not strong enough to resist yung kasalanan, if we are not strong enough to be obedient to Him. So, yun yung mga kailangan. Actually, ang opposite ng narrow gate is the wide gate. Yung wide gate, yun, madali yun. Kasi, pwede, yung, okay lang na makasalanan. Ibig sabihin, hindi ka aware na dapat I resist sin, tapos you don't really mind about the Lord, tapos more on being worldly ka, ganon. Pero, hindi na, ang pupuntahan naman natin doon hell or Gehenna, na nasasabi nga doon sa last part ng gospel, where there is gnashing of teeth. Ngayon, yung isang part pa ng gospel na gusto kong maging part ng aking sharing is yung about the householder. Yung sinabi niya na yung household may kumakatok, di ba? Tapos kahit anong pagkatok, di niya pinapapasok. Hindi daw niya kilala. Tapos sinasabi naman ng mga kumakatok, di ba? Kilala mo kami, nakasama mo kaming kumain, etc. etc. Ano ba yung gustong ipahiwatig sa atin ng Panginoon dito? Yung ako ang dating sa akin noon, hindi enough na nag-aaral tayo ng salita niya through Bible reading, through Bible study, at saka through hearing the word sa liturgy of the word sa Eucharist. O kaya meron tayong yung nagdadasal tayo ng rosaryo. Hindi ko sinasabing mali yun, pero hindi nga yun enough. Kasi ang hinihiling sa ating nga ng Diyos, kasi dun sa phrase na yun ng bandang huli, kayong makasalanan. Yun yung hindi niya pinapa-enter, di ba? Ngayon, ang hinihiling niya talaga sa atin is yung obedience, turning away from our sin, at saka yung relationship sa Kanya, at saka paghangad kung ano yung will niya para sa ating buhay. Kasi hindi ba, parang ako, bakit ako magpapapasok sa bahay ko kung kung hindi ko naman talaga kilala ng husto yung taong yon. Ganun din si Jesus. So, hindi ibig sabihin na nakaparinig tayo ng pangaral niya, kilala na niya tayo at kilala na natin siya. Siguro magsisimula tayo doon. Pero as we go along in our relationship with the Lord, nagiging deep yon. Mas nakikita natin na He's drawing us into Him for a more deeper relationship. Sabi nga yung faith daw natin hindi enough. Hindi enough na sinabi natin na may faith naman ako, Lord.
dapat may faith and obedience tayo. Para din tong sinabi dun sa Mark 7:21, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. Lastly, yung isa ko lang na personal sharing dyan syempre, ano yung kasalanan? Di ba pagka nagko-confess tayo, ako personally, ang una ko iniisip, ano po ba yung mga mortal sins ko? Syempre sa mortal sins, iniisip mo, ano yung nagawa ko doon sa against the 10 Commandments. Parati ko lang naiisip yung sa number 4, kung hindi ako nakapagsimba kasi honored the Sabbath day. Tsaka yung number 5, kung hindi yung honor thy father and mother, parating kalagihan, yun lang nagpo-fall yung mortal sin na naiisip ko na meron ako. Kaya lang, as you go deeper into your relationship with the Lord, may mga bulong na yung kahit maliit na kasalanan. Just, for example, pag nanonood ako ngayon, may recently na dahil sa pag-browse ko sa YouTube, yung YouTube Shorts, may nagustuhan akong napanood na comedian. He's an Iranian American. Di ilang araw ko na siya pinapanood, natawang-tawa ako sa kanya. Tapos itong mga past few days, nakukonvict ako kasi noong una, parang subtle lang yung naririnig kong green jokes na I just shrug it off. Tapos nung halos araw-araw napapanood ko, iba na talaga yung green jobs niya, nagiging uneasy na ako. Tapos naririnig ko na rin yung Holy Spirit na is not doing good for me. So, yun, maliit lang yun, pero I really offered it to the Lord na hindi ko nabubuksan yun kahit pumasok sa feed ko. Actually, pumapasok pa rin sa feed ko kasi nag-subscribe pa ako dun sa comedian na yun. So, hopefully, dahil sa hindi ko napagbukasan, eventually, hindi na siya papasok sa feed ko. Isa lang yun sa mga maliit na bagay na ino-offer ko kay Lord to resist sin. Kasi hindi ba mas na-convict nga ako dun sa yung sa reading nung last Sunday dun sa Hebrew chapter 11:4 na sinasabing, in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding blood. Parang minsan hindi mo siniseryoso na kailangan mo na umalis sa ganong kasalanan. Pero mas grabe pa pala yung hinihiling sa atin kasi buhay natin ang dapat nating ipalit para lang makaiwas sa kasalanan. So, yun, maganda yung mahihirap yung mga panawagan sa atin ng Panginoon na sa tingin ko lang sa huling 3 linggo pati itong susunod na linggo. Pero I think na yun ang mga dapat natin sundin para eventually makamit natin yung kingdom of God. Maraming salamat and to God be the glory. Maraming salamat po, Sis Maribeth. Ngayon po si Brother Pityong Elpidio Ordona po, siya po ang next sharer po natin. I hope he's there kasi nandito po siya sa Zoom. Brother Pityong. Father, ano po, I think Brother Pityong may problems po sa kanyang camera at sound po. So we will continue naman po with the exposition of Father Adonis, ang ating director na last week, birthday niya, absent siya. No, nandito naman siya sa Facebook. Pero we welcome him again and we are so happy that he is here with us po. Father Adonis po. Good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid nasa Facebook Live, kaisa natin na nagnilay ng salita ng Diyos, yung mga Bible apostles natin.
coordinators na narito sa Zoom, no? Maraming salamat sa parokya ng San Roque, no, na walang sawang at walang pagod, no, na nagninilay ng salita ng Diyos. Hindi lang 'yun, no, ibinabahagi pa rin yung salita ng Diyos sa marami, no. Ngayon at ito pong ebanghelyong ito ay napakaganda, no, sapagkat ito ay larawan ng panawagan sa atin ng Panginoon, no. Sinabi na nga, no, ni Sister Maribeth kanina, may nagtanong kung marami bang maliligtas at hindi naman sumagot ang Panginoon. Kung kaunti, marami, wala nga siyang bilang na sinabi. Ang sinabi niya lang, magsikap, no? O magpumilit. Actually, yung Greek na ginamit dito ay agonize, to agonize. Ibig sabihin talagang magsikap ng matindi, no? Magpakahirap, no? Magsakripisyo para makapasok sa narrow gate, no? At ito yung susi nitong ebanghelyong ito. No, ano ba yung narrow gate, no? Isang pintuan, no, na makitid at isang pintuan na isasara. Ito yung larawan ng pinto na ito, makitid na at isasara pa. No? Ibig sabihin may panahon na ito ay bukas na maaring pumasok ang tao, maaari tayong pumasok, ngunit may panahon na hindi na tayo makakapasok dahil sarado na, no? Ngayon, itong ebanghelyong ito ay maraming parallels, no, sa ibang ebanghelyo. Halimbawa, binigay nga ni Sister Maribeth kanina yung sa Mark, no. Ang una, para makapasok tayo dito sa makitid na pintuan o makipot na pintuan, kailangan muna nating papasukin si Jesus sa buhay natin. Kung babasahin natin sa Revelation chapter 3 verse 20, no. Sabi rin ng Panginoon, nandoon ako sa pintuan at ako ay kumakatok. At kung sino man ang magpapapasok sa akin, makikipagdiwang ako sa kanya, kakain akong kasama niya. Ito yung susi. Para makapasok tayo sa makipot na pintuan, unang-una kailangan muna natin papasukin ang Panginoon sa ating buhay. Ngayon, pangalawang larawan ay kailangang maging handa. Kung nasa atin ang Panginoon, sa buhay natin, tayo ay magiging handa at magiging gising. Isang parallel uli ay yung Matthew chapter 25 verses 1 to 12. No? Kung maalala natin, ito yung talinghaga patungkol sa 10 dalaga. No? Yung 5 ay hangal, yung 5 ay matalino. Yung mga hangal ay hindi nagbaon ng sapat na langis. No? Kaya nga nung dumating na yung lalaking ikakasal, ganun din yung nangyari. Hindi nakapasok yung mga hangal na walang langis sa pintuan. Napagsarahan sila ng pintuan. No? At ito yung malaking mensahe sa atin ng Panginoon. No, para makapasok pala tayo sa pintuan, sa pagdiriwang ng Panginoon, kailangan natin ng langis. At ang langis sa kasulatan, sa mga ebanghelyo, ito ay sinisimbolo ang Espiritu Santo. Espiritu Santo, sapagkat yung Espiritu Santo, ito yung magpapaalab nung apoy ng ating pananampalataya at pag-ibig. No? In certain sense, parang nakaugnay din ito ron sa ebanghelyo nung isang linggo patungkol sa apoy. No? Tayo ay gising dahil may apoy at tayo ay nagbabantay. No? Ngayon, ang pangatlo na pwede nating iugnay dito ay yung sinabi na sa Sermon on the Mount, no, sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14. At ito ay tungkol sa narrow door saka wide gate, no? Isang makipot na pintuan o makipot na lagusan at maluwag na lagusan. At isang makipot na daanan at isang malapad na daanan. At sinabi rin ng Panginoon, marami yung pumipili nung malapad at maluwag, ngunit hindi nila alam ito ay papunta sa kapahamakan. Kaya nga magkaugnay ito. At mahalaga ito, mga kapatid, no, itong bagay na ito sapagkat kailangan nating pumili. Hindi pwedeng kung saan-saan tayo pupunta, isang maluwag na buhay na para bang kung saan na naramdaman natin kailangan natin pumunta, naramdaman natin kailangan natin gawin, pwede natin gawin lahat, pwede natin puntahan ng lahat. Pwede nating abutin ng lahat, pwede natin tikman ng lahat. Ang pagsunod sa Panginoong Jesucristo ay hindi maaaring mapasa atin ng lahat. Kailangan lang natin pumili. Actually, isa nga lang. No? At kailangan natin piliin ay yung kalooban ng Diyos. No? Ngayon, itong makipot na pintuan, para mapili ng isang tao,
kailangan niya munang maging maliit. Kaya nga nakaugnay dito yung Luke chapter 18 verse 17 at Matthew chapter 18 verses 3 to 4, no? At practically sinasabi nitong mga passages na ito na kung hindi raw tayo magiging maliit katulad ng isang bata, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Okay? Ibig sabihin, kailangan ng kababaang loob. At ang bata ay umaasa siya at nananampalataya sa kanyang magulang. Ang bata, hindi malaki ang kanyang ulo. Alam ng bata na wala pa siyang sapat na lakas, wala pa siyang sapat na kakayanan at kailangan niya pang umasa. Kaya nga para makapasok sa makipot na pintuan o maliit na pintuan, kailangang maging katulad ng isang bata. Magkaroon ng puso ng isang bata. Ngayon, maraming mga ama ng simbahan na nagsabi, ang makipot na pintuan ay ang krus. Kaya nga pag binasa natin sa Luke chapter 9 verse 23, anong sabi ng Panginoon doon? No? Sabi ng Panginoon doon, no, gusto mo bang sumunod sa akin? No? Pasanin mo ang iyong krus araw-araw at sumunod ka sa akin. At ito yung sinabi ni Thomas Kempis. Kung kilala niyo si Thomas Kempis, siya yung sumulat ng Imitation of Christ. No? Na ang makitid na pintuan, ang maliit na daanan ay ang krus. No? Actually, sa krus, no, hindi ka pwedeng pumasok sa krus na marami kang dala. Ang katotohanan nga sa Jesucristo, pumasok sa krus, wala siyang dala. Siya ay hubad. Kaya nga ang isang Kristiyano na nais sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, pumasok sa makitid na pintuan, ay kailangang pumasok sa kanyang krus at pasanin ang kanyang krus. At ito ang tunay na bata. Alam natin si Jesucristo sa hardin ng Getsemani, di ba? Sabi niya, Ama, palampasin mo itong kopa ng paghihirap. Ngunit hindi ang kalooban ko ang dapat masunod kung hindi ang kalooban mo. Doon sa tagpong iyon, naging totoong bata ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi niya sinunod ang kanyang sariling kagustuhan, ngunit dahil siya ay bata at anak ng kanyang ama, pumasok siya sa kalooban ng ama. So ngayon, itong mga larawan na binubuo natin, sa madaling salita, ang makitid na pintuan ay ang krus kung saan natin ibibigay ang ating buhay. At kung saan tayo papasok sa kalooban ng Diyos. At ngaya nga, gustong-gusto ko palagi yung isang naaalala ko. No? Meron akong kilalang babae, kaibigan ko, very popular, very successful. No? Actually, noon talagang dahil nasa top of the corporate ladder siya, no? Talagang magaling. Travel siya ng travel, no? Kung saan-saan, sa iba't ibang bansa, sa Asia, sa Europe, sa US, kahit dito sa Pilipinas. Tas marami siyang mga condominium units, no? May mga property siya, may mga sasakyan siya, marami siyang suitors, no? Mga manliligaw. No? Para bang napakalaki ng buhay niya, napakalaki ng daigdig niya. Kaya niyang puntahan ang lahat, kaya niyang abutin ang lahat. Ngayon, pumasok itong babaeng ito sa makipot na pintuan. Anong ibig kong sabihin? Nung siya ay nagmahal, kailangan niyang magpakasal. At nung kinasal na siya, nagkaroon sila ng mga anak, kailangan niya nang iiwan yung malapad at maluwag na mundo. At naging makipot at makitid yung daigdig niya. Nandun na lang siya sa loob ng bahay ngayon, nag-aalaga sa kanyang mga anak. Ibig sabihin, pumasok sa makipot na pintuan itong babaeng ito dahil nakita niya ang kalooban ng Diyos sa akin ay maging asawa at maging nanay. Tapos na yung malapad na buhay, yung maluwag na buhay. Dito ako sa loob ng makipot na bahay at dito ko ibibigay ang aking buhay. Kaya nga mahalaga ang bukasyon at misyon para makapasok sa makipot na pintuan. Kailangan nating maliwanagan ano ba yung bukasyon at misyon kung saan ako tinatawag ng Diyos. Tandaan natin ang bukasyon at ang misyon ay mga pagkakataon, lugar, kalagayan kung saan tayo inaanyayahan ng Diyos na ibigay ang ating buhay. Meron pa, pag dumadalaw ako sa Lipa, merong dong Clarisas Capuchinas, no? Mga Daughters of Saint Clare, no? Sila ay mga mongha. Yung mga mongha, no? Pag nakita mo yung mga ano nila, kwarto, actually hindi kwarto tawag nila, ang tawag nila cell. No, cell daw, 1 meter by 1 meter lang.
Ibig sabihin itong mga mongha na ito, nung pinili nila itong buhay na ito, alam nilang doon lang na lang sila mananatili sa isang maliit na silid. Pero kapag tinignan mo yung mga mukha nitong mga mongha na ito, dahil meron doon perpetual adoration, nagniningning yung mga mukha nila, parang mas maligaya pa itong mga mongha na nabubuhay sa metro kwadradong silid kaysa sa mga taong napakarami ng napuntahan, napakarami ng natikman na pagkain. Kung tignan mo yung picture ng mongha at ikumpara mo ron sa mga picture no, na nasa social media na maraming pinuntahan, maraming kinain, talaga namang di hamak na mas maliwanag, mas maningning at maligaya yung mukha ng mongha. Ito yung sinasabi natin. Ang pagpili ng makipot na pintuan ay malaman natin kung saan natin ibibigay ang ating buhay. Kung magpapari ka, ibibigay mo yung daigdig ng pag-aasawa. Hindi pwedeng pumili ka ng yung dalawa sa'yo. Hindi pwede. No? Kung magmamadre ka, katulad ni Sister Lacey, i-renounce mo yung daigdig ng pagbo-boyfriend, di ba? Ngayon, kung ikaw ay may asawa, no? I-renounce mo na yung mga kakilala mong babae o lalaki nung high school ka o nung college. No? Kailangan ng putulin. Kailangan ng lumiit yung mundo dahil itong maliit na mundo, ito yung pinipili natin dahil dito tayo tinatawagan ng Panginoon. No? Kaya nga itong makipot na pintuan ay patungkol sa mission natin. Patungkol sa krus na papasukin natin kung saan natin ididipa ang ating mga kamay at ibibigay ang ating sarili. At ito ang buhay. Ang buhay. Ngayon ang problema, kapag pinalampas natin ito, o hindi natin binigyang pansin yung panawagan ng Panginoon. Meron nga akong nakausap, 70 years old na, sa kanya palang naisipang magpari. Sabi ko, kailan mo ba naramdaman yung panawagan? Noong 25 ako. Bakit hindi ka agad tumugon? Hindi, gusto ko pa kasing tikman yung buhay sa daigdig. Huli na, sarado na yung pinto. Ano pang gagawin mo? Sarado na yung pintuan ng seminaryo para sa'yo. Ito yung isang halimbawa. No? Ang tawag dito ay kairos. Kairos, pagdaan ng Panginoon na favorable time na kung ma-recognize natin na makikilala natin na dumadaan ng Panginoon. Ito na yung pagkakataon na pumasok sa pintuan. Ngunit kapag pinalampas natin, tinulugan natin katulad ng mga hangal na babae, hindi makakapasok dito sa pintuan na ito. No, ngayon, ang sabi na itong mga tao na ito, di ba? Sabi nila, di ba Panginoon, kilala mo kami? Tagaroon ka, nagturo ka sa aming mga lansangan, kasama mo kaming kumain. No? Ngayon, ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Kung babasahin natin yung Luke chapter 4, si Jesus ay bumalik sa kanyang bayan sa Nazaret, di ba? Binasa niya sa sinagoga yung scroll ni Propeta Isaias at sabi niya, naghaganap ang salitang ito ngayon. At hindi siya matanggap ng mga kababayan niyang taga Nazaret. Practically, doon lumaki ang Panginoon. Kilalang kilala nila ang Panginoon. Talagang kumain ang Panginoon kasama nila, uminom doon. Ngunit yung mga taong iyon, para bang may belo sa mata, hindi nila nakilala. At hindi nila tinanggap si Jesus. Kaya nga dito sa ebanghelyong ito, hindi rason o dahilan na kumain, uminom kasama ang Panginoon at napakinggan yung kanyang mga pagtuturo ay sapat na para makapasok doon sa makipot na pintuan. Kasi itong mga bagay na ito ay very external. Pwede akong kumain kasama ng isang tao, pero hindi ko kilala yung taong iyon. O ayaw kong papasukin yung taong iyon sa aking buhay. Gusto kong kainin yung pagkain na ibinibigay niya o yung handa. Pero para papasukin itong taong ito sa buhay ko, maaring hindi. Maaari kong makinig sa isang magandang pagtuturo, pangangaral, katekesis, homily, preaching. Maaari kong magkunwaring nakikinig, pero yung salitang iyon ay pwedeng hindi maging laman sa aking buhay. At ito yung sinasabi ng Panginoon. At ngayon, makikita natin sa ebanghelyong ito, bakit ba
hindi naging laman yung mga itinuturo ng Panginoon sa kanilang buhay. Malinaw na sinabi rito ng ating Panginoong Jesucristo, sabi niya sa kanila, lumayo kayo sa akin, evildoers, mga gumagawa ng masama. So ang ibig sabihin, dumaan ang Panginoon sa kanilang buhay, kumain kasama nila at nagturo, ngunit walang nagbago. Masama pa rin ang kanilang ginagawa. Kaya nga, sarado yung pinto at hindi sila nakikilala ng Panginoong Hesus. Biruin mo, nung nilikha ng Diyos ang tao, nandun ang Panginoong Hesus eh. Actually, dapat kilala niya tayo. Pero bakit hindi niya nakilala itong mga taong ito? Sapagkat tayong mga tao ay nilikha sa wangis at larawan ng Diyos. Ngunit sa oras na ito, yung taong kumakatok na gustong pumasok, walang wangis at larawan ng Diyos. Kaya nga ito'y napakagandang ebanghelyo, panawagan sa atin, ngunit babalarin, no? Warning para sa atin. No, sapagkat ang hinihingi rito ng Panginoon, uulitin ko, para makapasok tayo sa makipot na ipintuan, ang requirement, papasukin muna natin siya sa ating buhay. Sapagkat siya ay kumakatok. No? Kaya nga, tayong mga Bible apostles, Bible coordinators, no? Maraming pwedeng gawin sa buhay. Pwede kang mag-zumba, pwede kang mag-ballroom dancing. Ngayong gabi, pwede kang mag-karaoke, manood ka ng kimchi telenovela. Marami tayong pwedeng gawin ngayong gabi. Pero bakit nagsisiksikan tayo rito ngayon? Sa Zoom, sa Facebook. Bakit tayo nagdinilay ng salita ng Diyos? Kasi pumili lang tayo ng isa. Hindi natin pinili yung maraming pwedeng gawin, maluwag na daan. Pinili natin itong makitid na window dito sa Zoom, no, para pumasok. No, kaya nga, bawat segundo, bawat minuto, bawat oras at bawat araw ng ating buhay, may ibinibigay na makitid na pintuan ng Panginoon. At ito ay bukas at inaanyayahan tayong pumasok. At sana makilala natin at mayroon tayong langis para tayo ay makapagbantay upang sa oras na tawagin tayo sa pagpasok, tayo ay makapasok. Sige po, hanggang dito na lang. Siguro ngayon magtataas na tayo ng ating panalangin. Yung mga nais magtaas ng panalangin dito sa Zoom, pwede kayong mag-unmute, no, at magtaas ng inyong mga panalangin. Panginoon, hindi po madali, bagkus mahirap at maraming hadlang ang patungo sa makipot na daan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na papasukin ka namin sa aming puso. Piliin ang makipot na daan na ito. Dalhin ang aming krus at pakinggan ang aming misyon na iyong binibigay sa amin. Ikaw lamang po ang tanging makakatulong sa amin upang matahak namin ang daan na ito papunto sa buhay na walang hanggan. Panginoon, tulungan mo po kami. Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang dinggin mo aming ang aming panalangin. panalangin. Lord, salamat po sa gabing ito. Salamat sa iyong magandang salita. Salamat po sa mga tinuro sa amin ni Father Ado. Tulungan mo po kami sa aming journey through life na to carry our cross, to enter the narrow gate until we come to your kingdom, Lord God. Marami pong salamat sa mga kapatid sa pananampalataya na tumutulong din sa aming paglakbay dito sa mundo. For all of this, Lord, we praise and thank you, Lord. Panginoon, dinggin mo ang Dinggin aming mo ang aming panalangin. panalangin. Panginoon, ipinapanalangin po namin ang lahat ng mga may sakit. Sana po ay maramdaman nila ang yakap niyo upang magbalik sila muli sa inyo. Bigyan niyo po sila ng kagalingan na pisikal at espiritual. Tulungan mo po kaming makapaglingkod sa inyo rin kahit na kami ay hindi karapat-dapat. Pinalangin natin sa Panginoon. Panginoon, Panginoon, dinggin mo ang dinggin aming panalangin. panalangin.
Tanggapin mo, Ama, ang mga panalangin na ito sa pamamagitan ng panalangin itinuro ng iyong anak sa amin. Ama namin, sumasalangit ka, Salangit ka, sambahin ang ngalan mo, sambahin ang ngalan mo. mapasa amin Mapasalamat ang kaharian mo, mo. sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Ngayon tayo po ay mag-a-announcement na. Hello po, Father. Ay, hello po, Sister. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ay, ayan. Si Sister po yung mag-share po ng ng slide ko po. Ayan. So, una po, maraming salamat po sa mga nakasama po namin nung unang entry program po. Ayan. Nung last Friday po sa Don Bosco Parish sa Tondo. Ayan. So, marami pong naka-attend, marami pong kabataan at patuloy po sana na magtuloy-tuloy po ang ating entry program. Next month po sa September 19, 7 p.m. to 9 p.m. pa rin po. So, ayun. At gusto ko rin pong nangihingi po kami ng panalangin. Ayun. Sister, babalikan ko lang po yun sa Correctional Institute for Women po. Ayan. So ngayon pong darating na Saturday ang aming huling Sabado po na kami po ay bibisita sa ating mga kapatid sa CIW sa Mandaluyong. So nanghihingi po kami ng inyong mga panalangin para po kami po ay makatugon po dun sa mission na ginagawa po natin dito sa prison ministry na ito. Ayan po. And next slide po, sister. Ayan. So ito po ang ating inaabangan natin nung unang buwan pa lang po ng year 2025. So mga kapatid, magkita-kita po tayo sa August 29 to 31 saan ating annual biblical retreat na gaganapin po sa St. Michael's Retreat House, Antipolo City. At syempre po, muling makakasama po natin ang ating bilang ating culminating Eucharistic Celebration presider, His Eminence Jose Cardinal Advincula, ayan, ang Archbishop po ng Manila. Ngayon po, sa tingin ko po, yan, nag-send na po ako ng running list po natin dun sa ating group chat. So, ayun, nakarating po sa akin na meron na po palang mga nakapag-secure na po ng slot sa kanilang mga coordinators pero hindi pa po nakakapag-register. Ayan. So maraming salamat po sa mga coordinators po na lumapit po sa akin at nagbigay po ng information na yon. So wala po, wag po kayo sana kayo mag-alala dahil narito naman po ako para po kayo ay suportahan para po sa ibang yung mga katanungan. Ayan. So aantayin po natin, bibilangin po natin at i-update ko po kayo kung ilan na po yung mga naka-register po sa inyong mga parokya. Ayan, at gusto ko rin po mag-shoutout, sister, kasi nung nagkaroon po tayo ng entry program doon po sa Don Bosco Parish po sa Tondo, may mga nag-express po na gusto po nilang sumama po sa ating annual biblical retreat. So, katulad nga po no, sabi ko po na hindi naman po required na talagang galing po sa ating ministry or member na po ng Ministry on Biblical Apostolate yung mga iniimbitahan po natin para sa event na ito. Ito po ay bukas para po sa lahat. Kayo man po, kahit labas po kayo ng ating Archdiocese, kayo po ay open po na makasama po sa event po na ito. So lalo po na ngayon, ay Jubilee Year of Hope, panigurado po na kakausapin po tayo ng malalim ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng retreat na ito. So ang deadline po natin ng registration ay ngayong August 24 po. So kindly para sa mga hindi pa po nakakakita, hindi pa po nakakapag-register, at sa nahihirapan po mag-register, i-message nyo lang po ako o kaya po ang aming Facebook page para po kayo ay masama po namin sa finalist po ng mga participants sa araw po na ito. Ayun po, so registration fee ay 2,400 po at ang para sa mga students po, super discounted na po, only 1,000 pesos. So ayun po, sister. Next slide po. Ayan, so patuloy po nating sundan, i-share, i-like at subscribe po ang ating mga social media accounts sa Facebook po, ang ating Arca Ministry on Biblical Apostolate at ang ating YouTube channel din po kung saan makikita po natin ang arawan na mga reflections po sa ating ebanghelyo, sa salita ng Diyos. So sana po maging habit po natin na sa pagbukas po ng ating mga mata, yan, makapaglaan po tayo ng oras para makapagnilay ng salita ng Diyos. And next slide po, sister. And
Ayan, call for volunteer. So meron po ako nakuha rin pong volunteer sa Don Bosco Parish sa Tondo. So para po sa mga iba po na hindi pa po, kahit hindi po miyembro po ng ating ministry, welcome po kayo kung nais niyo po magbahagi ng inyong buhay, magbasa po ng ebanghelyo o maging opening prayer po sa ating susunod po na linggo. Ayan, may nag-open po. Ayun lang po, sister. Baka meron pong kayong idadagdag lang po. Father, ayun po. Salamat po. Sister, may idadagdag ka ba? Yes po, Father, just to remind them po na we will be sending po sa coordinators, ganun din po sa Arcam MBA na group chat po. And also we will post naman yung mga what to bring, what to prepare para sa ating pong retreat, especially po yung ating uniform na gagamitin po para sa closing mass. Then we will also have our we can say souvenir for this retreat. We have a new design of a t-shirt na ready na po to pick up for pick up tomorrow. So all of us, we are invited also to help our ministry with these, especially the youth, with these if I can say merchandise para sa atin, no? And we continue inviting you to share the Bibles that we have in our office, of course, in order for you to avail these donated Bibles. We need to do our apostolate of the home visitation, our Bible apostolate po. Just contact me or Tere for any request that you have po. Yun lang po, Father. Thank you po. Okay, salamat sister. Noong Sabado nandun ako sa correctional, no? Tuwan-tuwa yung mga nakakulong doon, no? Mga 100 silang mga babae, no, na nakatanggap ng free Bible, no? Napakagandang karanasan. Ito po, kaya meron tayong free Bible para sa mga hindi nila maka-afford, no, na makabili na itong Bible, lalo na yung mga in-house to house visitation po natin, no? Ngayon sa darating na retreat natin, ang mahalaga po, no, ay hindi yung pera. Ang mahalaga ay meron kang desire o pagnanasa sa puso mo na makatagpo ang Diyos. Ito yung unang requirement. Gusto mong makatagpo ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, sapagkat ito yung tinitignan ng Panginoon, yung laman ng ating puso. At siya yung magpo-provide, no? Nitong 2,400, no? Buti na nga, mabait yung St. Michael's, no? Mula 3,000, no? Binawasan nila, no? Naging 2,400, no? Kaya po ay yung mga Bible coordinators natin, pag nadi-discourage yung kasama ninyo sa parokya, i-encourage ninyo. Sabihin nyo, manalangin ka na magkaroon ng desire, no, na makatagpo ang Panginoon, at magugulat ka na lang, no, na ang Panginoon ang magbibigay, no, ng kailangan, no. Sapagkat wala naman pong bayad lahat ng speaker, no. Meron tayong mga speaker ng mga surprise speakers, no, na walang bayad ang salita ng Diyos. Ang kailangan nating bayaran yung kakainin natin doon, yung higaan, yung mga gagamitin natin. Kailangan din nilang kasing i-sustain yung retreat house, no? Ngayon, sabi sa akin ni Cardinal, gustong-gusto niyang pumunta kahit Sabado pa lang. Kasi alam ninyo, si Cardinal mahilig siya sa mga puno, no, sa probinsya. No, kaya sabi niya sa akin, pagka libre na raw siya ng Sabado, pupunta na siya noon, no? Ayun yung baka Sabado, ayun yung oras na magtutok si Sister Lacis na mapapakinggan siya ni Cardinal, no? Okay. No, kaya nga pero sa Sunday po siya yung magpe-preside dahil nasasabik po siya, no? Gusto niyang subaybayan taon-taon yung mga ginagawa natin, no? Kaya nga hindi talaga siya nung sinabi ko, talagang agad siya, no? Talagang kung maaari ayaw niya raw palampasin, no? Okay, kaya po lakasan natin ang ating loob at manalangin kasi naka-reserve po sa atin yung whole place. Kasabi nga nila 250 kaya raw, no? Siguro ngayon mga 100 pa lang yung nakalista, no? So meron pa po tayong ilang araw, no, na magpalista pa, no, para sa retreat na ito. Ngayon, ang hindi pa natin na-announce, gusto ko nang i-announce ngayon yung ating annual planning, no? Ito gagawin natin sa September 13 whole day dito sa aming seminaryo. Maghahanda ako ng masasarap na merienda at pagkain. No, ngayon, sino yung a-attend dito? Yung mga coordinator at assistant coordinator ng bawat parish. No, kaya pwedeng dalawa sa bawat parish.
at yung mga officers natin. No? Kasi ang kaya lang ng seminary namin mga 50. No? Kaya nga ayun, and then doon magpa-planning tayo, but of course bibigyan namin kayo ng parang format ng mga i-fill up ninyo. No? Katulad nung dati, no? Ano ba yung usual na ginagawa natin? Weekly, monthly sa ating parokya, ano yung mga special activities at ano yung mga plano natin. And then balak namin na gumawa ng isang online library, no, para sa atin, no. Gagawa tayo ng isang online library, doon natin ilalagay lahat ng materials natin, no, mga soft copy ng mga libro, ng mga commentary, ng mga catechesis, everything about the Word of God ilalagay natin doon para lahat ay makaka-access, no. Lalo na yung mga coordinators at assistant coordinators per parish. Pag-uusapan po natin yon sa September 13. No? Kaya nga, i-ano nyo na po, 8:30 hanggang 5 yung ating planning sa September 13 and then tatapusin natin ng isang Sunday Mass, no, sa gabi ng Sabado. Okay? Sige po, meron po bang, kung meron kayong katanungan, wag po kayong mahihiya na magtanong, no? Lalo na kay Sister Laces at kay Tere. Sige, kung wala na, tanggapin natin ang pagbabasbas. Sumain nyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Palain kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. See you next Tuesday. Thank you po, Father. See you. Thank Belated you. happy birthday. Thank you. Birthday po, Sis Malu. Birthday po. Happy birthday, Sister Thank Malu. you. Happy birthday, Thank you so much, Father. Sister Malu. Happy birthday po. Father. Ingat po kayo sa pag-uwi. Ay, joke. Yung mga nasa bahay ni Brother Andrew. Kasi marami sila. Brother Pidyong, next week kayo mag-share kasi hindi na kayo nag-share kanina. Na nangyari pa, Brother Pidyong? Kinuha ko po, ino-open ko po, hindi naman ma-open kasi narinig na yung share sana. Oo nga po, no problem. Don't worry, we will still consider you po for next time. Di naman po huli ang time nito. Salamat po, Brother Pidyong. Ingat po kayo. Okay po, thank you. Opo, God bless you po. Bye-bye po sa inyo lahat. Bye, Ate Christy. Bye, Ate Dingding. What's Dingding? God bless you po. Sister Fanny na nasa US. Ingat po kayo. Sister Maureen na nasa Australia. Thank you po. Sister Laces. Opo, good evening po. Good night po sa inyo kasi late na po doon. Night. Opo, bye-bye po.